Iho, napadalaw ka. Ba't hindi mo ata kasama ang asawa mo? Tanong sa kanya ng kanyang father-in-law. Nakaramdam siya ng kahihiyan sa kanyang sarili. Dahil alam nitong idiniin niya ito sa fans ng company. Hindi ito napuot sa kanya. Mabigat man sa loob niya dahil itinuring niya itong ama. Kaya ganoon na lang ang galit niya nang madiin ito sa pagkawala ng fans ng kumpanya. Mukhang napaka-importante na sasabihin mo at dinayo mo pa ako dito. Uwi ka nito sa kanya. I want to ask for forgiveness, Tito. For everything. Nalaman ko na po ang lahat. Masaya ako at nalaman mo na, Iho. At mapapanatag na rin ang kaisipan ng asawa mo. She's working on my case for almost 1 week. Hindi siya nagsasalita, pero nakita ko ang envelope sa kwarto niya. At accidentally na binuksan ko ito. I knew it's a surprise to find out kung sino ang nasa likod nito. Marami siyang kasinungalingang sinabi sa iyo. I already forgive you a long time, Iho. Nabubulagan ka lang ng galit mo. Thank you po, Tito. Just call me Dad. Especially, you're my precious daughter's husband. Tumango naman siya dito. Kailangan po muna namin mag-usap ni Diana. At saka ko po sasabihin sa inyo ang lahat. May pinagdadaanan ba kayo ng anak ko? Tanong naman ito sa kanya. Tango lang naman ang isinagot ni Benedict. Ayusin niyo ang kasal niyo, Iho. Kung mahal mo talaga ang anak ko, kausapin mo siya puso sa puso para maayos ninyo kung ano man yung hindi niyo pagkakaintindihan. Wala pang nakarelasyon ang anak ko. At kung may hindi kayo pagkakaunawaan, sana intindihin mo ang anak ko, Iho. Okay po, Dad. I try po na kausapin siya. Biglang naguluhan naman si Benedict sa nabanggit ng father-in-law niya. Dad, may itatanong sana ako. Sino ho ba si Jairus? Napangiti naman ito sa kanya. Nagsiselos ka ba sa kanya? Narinig kong sinabi ng anak ko na nagbabakasyon nga siya dito. Kaibigang matalik siya ng anak ko. Wika naman na matanda sa kanya. Mukhang nakatunog ito na nagsiselos nga siya. Napamura naman si Benedict sa kanyang sarili. Hinost na siya ang first nito. Pero hindi niya matanggap. Nagmamadali siya nagpaalam para makita ang asawa niya. Kailangan niyang ayusin ang kasal nila. Hindi ito maaaring mawala sa kanya. Mahal na mahal niya ang asawa. Diana, umuwi na tayo. Madami ka nang nainom. Aya naman ni Jairus sa kanya. Anong pumasok sa isip mo at uminom ka? Hindi ka naman umiinom ah. Ngayon ay nagpapakalango ka pa. Please, Jairus. Damayin mo na lang ako. Kaya inaya kita. Hindi para sermonan ako. Kanina pa ako naririndi sa sermon mo. Sorry na nga, hindi ba? Dahil nasuntok ka niya. You need to clear things up, Diana. Lasing na si Diana kaya wala siyang pagpipilian kung hindi tawagan ang asawa nito. Madilim ang mukha ni Benedict pagkakita nila kay Jairus. You need to talk, ani ni Jairus. Wika naman dito. Let me correct you once and for all. I'm Diana's best friend, not a boyfriend. Nagkakamali ka ng iniisip about us. I admitted, I love her before, but I move on already. Dahil tinging kapatid lang ang mai-offer niya sa akin. Ikaw ang maswerteng lalaking minahal niya. Kaya kung sasayangin mo lang, baka maisipan ko siyang agawin sa'yo. Seryosong wika naman ni Jairus. Gayon ko lang nakitang nagkaganito ang kaibigan ko.
She loves you. Masyado lang ma-pride ang kaibigan ko to admit her feelings for you. Hey Jairus, anong pinagsasabi mo sa ex ko? Bulyaw naman ni Diana sa kaibigan. Thank you and sorry for what happened last time. Nag-init lang ang ulo ko dahil sa selos. Naiintindihan ko. Hindi umiinom si Diana. Alam kong may mabigat siyang pinagdadaanan ngayon. I'll go ahead. Anito at umalis na nga si Jairus. Binuhat naman niya ang asawa papunta sa silid nila. Lasing na lasing ito. Ito ang laman ng isip niya. Hindi siya makapag-concentrate sa trabaho dahil sa asawa. Miss na niya ang asawa. Hindi niya ito nakita for a month now. Nabuhayan siya ng loob sa sinabi ng kaibigan nito. Inihiga niya ang asawa sa kama para punasan. Lasing na lasing ito at wala sa ayos. Tinanggal niya ang suot na damit nito para punasan. Matinding pagpipigil ang ginawa niya sa pag-alis nito ng damit sa asawa. Init na init ang pakiramdam niya at gusto niya itong angkinin. Nakatingin ang mapupungay ng mga mata ng asawa sa kanya. Did you miss me? Tanong nito sa kanya. Umupo ito. Hindi alintana ang kahubdan nito. Naghihintay ng sagot si Diana sa asawa. Malakas ang loob niya dahil sa espiritu ng alak sa katawan. Yes, I did. Mariing sagot naman ni Benedict. Napangiti naman si Diana sa sagot ng asawa. Niyakap niya ang asawa ng mahigpit. I miss you too, Ben. Mariing wika naman niya. Kahit na mas pinili mo yung babaeng yun kaysa sa akin. Nasasaktan ako. Pero hindi ko mapigilan ang sarili ko na mahalin ka, Ben. Nagkakamali ka, Han. Hindi ko siya pinili. Make love to me, Ben. Aniya naman sa asawa. You drunk, Diana. Ayokong. Hindi nito natuloy ang sasabihin dahil hinalikan niya ang asawa. Gumanti ito ng halik. At sabik na sabik sila sa halik ng bawat isa. Sinasabayan niya ang bawat ligayang pinalalasap ng asawa sa kanya. Dahil sa epekto ng alak, ay walang inhibisyong umupo siya sa parang cowgirl sa asawa. Nawala ang hiya niya at hindi niya makontrol ang sarili. Napangiti naman sa Benedict sa ginawa ni Diana. May innocent wife, sabay halik sa asawa. Magdamag nilang dinama ang bawat isa. Dahil sabik na sabik sila sa bawat isa. Simula na magbinata siya, ay nagkaroon na siya ng crush sa babaeng ito. Alam niyang wala nang maalala pa ang asawa sa memorya na yon. Pero nanatili ito sa puso niya. Hindi naging aware ang asawa niya na tuwing pupunta siya ng Canada, ay pumupunta siya sa restaurant nito at nagkakataong nasa office nito ang asawa at madalang na madatna niya ito sa cashier na laging abala. Nasaktan siya nang malaman niyang nagkaroon na ito ng boyfriend. Sa mga photos na pinapadala sa kanya ng sino man. When she proposed the marriage to him, mabilis niya itong tinanggap dahil alam niyang mayroon pa rin siyang nararamdaman sa kanyang asawa. Lihim siyang nagpapadala dito ng mga bulaklak. He can't let her go anymore. Hindi niya pa final ang annulment papers na pinasign niya dito. Dahil hindi niya kayang mawala ang asawa sa kanya. Masyado siyang naging padalos-dalos at nilamon ng galit. Kaya nagawa niya iyon sa huli. Pinagsisihan niya dahil hindi niya ito kayang mawala sa kanya. Nang nasa Davao sila, isa iyon sa pinakamasayang araw ng buhay niya. They like a normal happy couple and they shared same passion and hobby. She's an intelligent woman and has connected with her. But most all, she madly in love with his wife.
Pagising ni Diana kinabukasan, masakit ang ulo niya at hubad siya sa ilalim ng comforter. May hangover pa siya sa nainom kagabi. Kahit nalasing siya, alam niya kung ano ang nangyari. Nasa silid siya ng asawa. Sa gilid ng kama ay mayroong mga bulaklak na tulips na paborito niya. May card doon at binasa niya iyon. "Let's start over again, love. Your Anonymous, Benedict." Nabigla siya dahil ang palaging nagpapadala ng bulaklak sa kanya na si Anonymous ay ang kanyang asawa. Bigla niyang naalala na ex-husband na nga niya pala ito. And what's the points now? Tanong naman niya sa kanyang sarili. Naalala niya bigla ang kagagahang ginawa kagabi at bigla siya namula sa hiya sa kanyang ginawa. Nasa ganoon siyang pag-iisip nang bumukas ang pinto at iniluwan niyon si Benedict. Napakagwapo nito sa suot na simpleng shorts at polo shirt. Bagay na bagay dito ang casual na suot para itong modelo sa isang magazine. "Isara mo ang bibig mo, Mrs. Santillan. Masyado mo na akong pinagnanasaan niyan. Walang hiya ka talaga." Sabay bato ng unan dito. Napatigil siya sa titig ng asawa sa kanya dahil sa kahubdan niya. "Bastos!" Malakas na sigaw naman niya rito. Naaliw ang asawa sa kanya at nilapitan siya. "Don't be shy. Nakita ko na lahat yan, Han." Naaaliw na sabi naman dito ni Benedict. "Hihintayin kita sa living room. Baka kung dito kita antayin, we'll spend the whole day in our room." Anong pilyong sabi naman ng asawa sa kanya? Namula naman siya sa sinabi ni Benedict. Naalala niya ang lahat. At alam na alam niya ang nangyari kagabi. Dahil sa kalasingan ay naging mapusok at matabil siya. She even admitted her feelings to him. In a way, hindi niya alam kung matutuwa siya sa epekto ng alak o maiinis sa sarili. Pagkababa niya ay nakita niyang may kausap sa cellphone ang asawa at nakatingala sa kanya. "Saan tayo pupunta?" Tanong naman niya dito. "Masama ba kung i-date ko ang misis ko?" Anang asawa sa kanya. "Pero diba, we're ex-couple now. Dahil I already signed our annulment papers." "Yes, you signed. But I don't want to sign it." Mariing wika naman ni Benedict. "Baliw ako nang paniwalaan kong boyfriend mo si Jairus. At naniwala rin ako sa mga kasinungalingan ni Vince about you. I'm sorry, love." Pagsusumamo naman ni Benedict. "Nagselos ako at nasaktan. Kaya pinapirmahan ko sa iyo ang annulment papers. Naniniwala ako na if you love someone, you gotta learn to let them go." Mahinang sabi naman ni Benedict. "Please forgive me from all the misunderstanding and for everything I have caused you." Hindi siya sumagot bagkus niyakap at hinalikan niya ito. "I love you to Benedict. Alam kong may relasyon kayo ni Helly. Hindi ko mapigilan ang sarili ko sa feelings ko sa'yo. Kung ano man ang naging relasyon namin ni Helly, matagal nang tapos yun. Ipinaliwanag ko na to sa iyo kagabi, hindi ba?" He told everything to his wife about Helly. "Para sa iyo, hindi ako makapag-move on pag-amin nito. Nakita ko kayo na parehong hubad sa kwarto mo. Pinapadalhan din niya ako ng mga litrato ninyong dalawa. Lasing ako noon, pero alam ko, hindi ko siya ginalaw. Kahit na inaakit niya ako, Han. Hindi ko alam kung anong mga pinagagawa at pinagsasabi ng babaeng yun sa'yo. Pero maniwala ka sa akin. Lahat yun ay kasinungalingan. Makikita sa mata nito ang katapatan. Ipapakita ko sa'yo na mahal kita
Kinuha nito ang wallet at pinakita ang isang stolen shot na larawan niya. Saan mo to nakuha? Tila manghang tanong naman niya sa asawa. Sa Canada. I went there for business trip and had lunch in your restaurant to see you. Noon pa man ay mahal na kita. Pag-amin naman dito ni Benedict, walang pagsidhan ang tuwa sa puso niya sa revelasyong iyon. Muli niya itong hinalikan at niyakap na mahigpit. I love you, Tuhan. Sabi naman niya rito. Muli siyang hinalikan ni Benedict. Nagdesisyon si Benedict na bumaba sa pwesto niya at ipasa ito sa mami niya. Gusto niyang mamuhay ng tahimik sa Davao kasama si Diana para makapagsimula ng sarili nilang pamilya. Parte pa rin siya ng kumpanya pero gusto niya makapag-focus sa business niya sa Davao. He wants to appoint Diana's dad as vice president of the company but he refused. Gusto na lang nitong antayin ang magiging anak nila ni Diana. At naging busy na rin ito sa pagpapatakbo ng bago nitong negosyo. Humihiling na rin ang mami niya ng apo sa kanila. But he wants to spend more time with her wife. They were planning to travel together and enjoy each other's company first. Diana asked his husband na huwag nang ipakulong sina Tito Manny, Vince at Helly. Tutal ay naibalik naman daw nito ang mga pera na ninakaw nila sa kumpanya. Pero nagkaroon ito ng blacklisted in the company. The last time she heard from Attorney Sandoval, ay tuluyan nang sumama si Helly sa matandang businessman, the foreigner and Vincent's family, migrated abroad with the whole family. At humingi rin ng tawad sa daddy niya bago lumisan ng bansa. Kontento na siya sa buhay niya with Benedict. Pinagbili na rin niya ang kanyang restaurant sa Canada. Nagtayo sila mag-asawa ng cafe at ang mga fresh-produced na harvest nila ang kanilang sineserve sa mga customer. Naging patok ito sa mga tao at mga turista. Sa kalaunan ay naging kilala ang cafe nila dahil sa unique na setup nito at na-feature din ito sa mga kilalang magazine at dinadayo ng mga local at international vloggers. Hindi niya ito magagawa kung hindi siya sinuportahan ng kanyang asawa. Mahal na mahal niya ang asawa niya at naging kontento sila sa pagpapatakbo ng plantation nila sa Davao. 1 taon na silang naninirahan ni Benedict sa Davao at mas lalong minahal niya ang lugar na ito. Tila ito paraiso at dito sila bumuo ng pangarap at pamilya. Nasa may ilalim sila ng puno na pinapanood ang mga nag-harvest ng kanilang mga pananim na gulay at prutas. Magwawalong buwan na ang kanyang pinagbubuntis sa panganay nila ni Benedict. Walang pagsidhan ang galak nila mag-asawa sa blessings na ipinagkaloob sa kanila ng itaas. Lahat na nangyari ay may rason kung bakit muli silang pinagtagpo ng tadhana. Hindi man naging perpekto ang panahon, pero nagkaroon naman sila ng sapat na pagkakataon para muling magsama. At lubos-lubos ang ligaya nila sa paparating na anak. Niyakap siya ni Benedict at tinalikan siya. I love you, Juan. I love you so much. At mariin siyang hinalikan sa labi ng asawa.